Kapuso, balikan po natin ngayon ang mga nagaganap na pulong dyan po sa NDRRMC na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino. Pakinggan po natin. For instance, yung sa ating MMDHS, sila nagde-deploy ng rescue services, masiguradong walang duplication. So may central body na nagdi-dispatch ng lahat ito rescue services ito para maka-maximize na coverage ng ating mga nagre-rescue. Sa DOST, continuous yung kanila mga updates para anong aasahan ng taong bayan in terms of the water levels at the affected area. In case magka-problema tayo dito sa mga cellphones and other means of communication, na-connect ko na rin ang facilities ng PNP through the radio network sa AFP na tinatawag na long line na can keep us in touch everywhere. Instructions sa Air Force, for instance, as soon as the weather permits, they will do an inventory to make sure that yung baka there are other may areas na hindi na access ito mga booths, mapuntahan kung meron tayong mga kababayan nandun. Pinapamonitor natin sa DSWD yung availability ng supplies na ginagamit nila para pack into relief goods. Kung meron disruption sa supplies, abisuhan kagad ng DTI to take appropriate action. Kung sakasakali may nag-hold, may tatago, etc. At mahaba pa yung listahan, duman tuloy-tuloy ko pa. I think everybody who is supposed to do something is doing what they're supposed to do and improving how they're doing what they're supposed to do. Mr. President, compared to the past administration's response sa Ondoy, ano po ba yung mga pinagbago na ngayon and do you think it's adequate na ba compared to the response? Pag nagsalita naman ako tungkol dyan, parang sinatinayo ko yung sarili namin ba kung nakakaya naman na tayo. Eh, siguro taong bayan na magsabi kung may difference ngayon kaysa noon. Improvements lang po. Well, I had a staff member, for instance, yung sa Ondoy, who it took us, and I was a senator at the time, marami kaming alay, yung alay namin, yung mayor na kung saan siya nakatira, it still took 24 hours to get to that person. At saka parang may sense of helplessness kami doon, na nasa Mindanao ako at the time, na kung paano namin tutulungan itong aming kasamaan sa opisina. Ngayon para bang ang dami nakaka-text sa atin nagsasabi na dito na tulungan at palagi ko naman yun, na-aksyonan ka agad yun. Okay? So, and the rest, again, yung dito ko lang, meron darating lang, evacuation center, hindi took some time to reopen. Parang technically meron ka preposition, nagamit na yung preposition stock. Sinara, katulad yung kanina binabanggit ni Secretary Suliman sa Baseco, nabuksan kagad at ready to receive kagad. Palagi ko medyo significant difference. Okay na po? Maraming salamat sa inyo. Mga kapuso, yan po ang katatapos lamang ng NDRRMC briefing na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino kung saan sumugat siya ng ilang katanungan mula sa ating mga kasamahan sa media. At sabi nga niya, pinapamonitor na niya sa DSWD at kay Secretary Soliman yung supplies na dumarating sa mga evacuation center dahil karamihan nga po sa ating mga kababayan nasa evacuation centers na kung di po ako nagkakamali, nasa halos 200,000 pamilya na ang na-rescue at nasa mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman naistiyakin ng Pangulo na sapat yung kanilang mga supplies habang sila po ay nananatili dahil hanggang ngayon wala pa rin tayong katiyakan partner kung hanggang kailan mananatili sa mga evacuation centers ang mga kababayan natin. At syempre nagbabala rin ang ating Pangulo laban sa mga nagbabalak na mag-hoard ng supplies at DTI na raw ang bahala sa kanila. At bukod dito sa Pangulo, marami na rin mga private organizations tulad ng Red Cross na kung gusto nyo humingi ng tulong ay pwede kayong tumawag sa kanila sa 143 at 527-0000 at maglagay lamang daw kayo ng puting kumot sa harapan ng inyong mga bahay kung gusto nyong ma-rescue ng Philippine Red Cross.